Way of connecting to your roots, to your ancestry, to your country, to your family, to your loved ones. Sa freehand tattoo studio na ito sa Main Street sa Vancouver, ipinagpapatuloy daw ni tattoo artist Mayo Landicho ang batok, tradisyonal na paraan ng pagtatattoo sa Pilipinas. Para stay connected tayo sa mga pamilya natin and yun nga, sa kultura natin at saka mga ninuno natin. Nitong nakarang buwan, mabigat na emosyon ang naramdaman ng tattoo artist. Bukod sa pagiging isa sa mga nag-perform sa entablado ng Lapu-Lapu Day Block Party noong April 26, isa rin si Landicho sa mga nakakaranas ng pagkawala ng kakilala dahil sa trahedya. Nung gabing iyon, pumanaw si Jendel Maysico, anak ng isa sa malapit niyang kaibigan. I also did yung first tattoo ni Jendel, and then yung daddy niya, he got his kid's name, Jendel's name, at saka si Maydel, yung sister niya. Isa rin si Landicho sa mga kumanta sa ika-18 kaarawan o debut ni Siko noon. At bago inihatid ang 25 taon gulang sa kanyang huling hantungan Huwebes, isang kanta ulit mula kay Landicho. Very emotional, I would say. Kumanta ko na isang Tagalog at saka yung English na one of her favorite song. Si Landicho nag-fundraise din ng $1,000 para matulungan ang pamilyang Siko sa pamamagitan ng kanyang pagkanta sa mga lounge. Aniya, may plano rin siya sa hinaharap na bumuo ng isa pang fundraiser para sa iba pang biktima ng Lapu-Lapu Day tragedy. I'm designing actually a symbol for the Lapu-Lapu victims, and then yung kung sino man yung may interesado na to get it, I'm gonna give all the money, of course, sa mga, not just for Jendel's family, but lahat ng mga biktima. Nung nakarang linggo, pinili raw ng ama ni Siko si Landicho para magtattoo ng handprint ni Jendel malapit sa kanyang puso. Alaala ng anak na kailan may di niya malilimutan. We can heal together through music, tattooing, arts, at saka yung unity, yung pakikipagkapwa-tao, pakikipagtulungan. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.